Magsisimula ang ating recap sa isang lalaki na nagyoyosi, na ang pangalan ay Logan Lee. Habang may kasama siyang babae na tulad din niya nagyoyosi sa banyo, ang pangalan ng babae ay Kwon Kim, sabi niya lagot tayo nito kapag may pupunta na guro dito sa banyo. Habang lalabas na si Logan Lee, nakita niya ang kanyang palaging binoboli na ang pangalan ng ating bida ay Daniel Park. Sabi ng ating bida sa kanyang isip, masama ito. Habang tinatawag ang ating bida ni Logan Lee, hindi siya makapagsalita ng maayos dahil sa takot. Nang makita ng ating bida, may lumalapit sa kanya na paa. Nang hindi nga tumagal, lamapat na ito sa kanyang mukha. Habang nasasaktan siya, pinagmumura siya ni Logan Lee habang nagsisipsip ng kanyang sigarilyo. Nang pumorma nga ito na parang bumibuelo na sumuntok. At nataman ang ating bida sa kanyang tiyan na parang lalabas na ang taba ng kanyang katawan. Napakagat nga ng ngipin ng ating bida sa sobrang sakit. Nang nakita siya ng mga kasama ni Logan Lee, napasabi pa ito na ang pangalan ay Jace. Sabi nga mukhang bagsak ang ating bida. Nang napasabi din si Logan Lee na yan ang lakas ng aking suntok na nakakamite. Nang bumangon na ang ating bida, takot na takot ito at pinangalanan siyang Pikachu ni Logan Lee. At sabi pa ng mga tatlong itlog na kaklase ng ating bida na talunan ito at bagay sa kanya ng pangalan na Pikachu. Sabi ni Logan Lee na simula ngayon si Daniel Park na ating bida ay Pikachu na ang pangalan na nagbubuga ng kuryente tulad sa Pokemon ni Ash. Sabi pa ng ating bida sa kanyang isip, hindi ito pwede na mangyari, paano na lang kaya kung nangyari yun, baka ako pa ang papatay sa aking sarili. Nagtawanan ang mga kaklase ng ating bida na sobra ang panglalait nila sa kanya. Sabi pa ng isa, ipakita mo sa aking ang anyo ni Pikachu. Halata naman sa mukha ng ating bida na ayaw niyang gawin ang pinapagawa ng mga kaklase niya. Kaya lang wala siyang magawa, kaya sinunod na lang niya ang utos ng mga ito at pinagtatawanan siya ng lahat. Ika-4 na schoolroom. Nag-usap ang dalawang babae. Sabi pa ng isa na ang pangalan ay Katsu. Sabi niya sa katabi niyang si Leslie, Kim, bakit ka nakahiga, nakikita ang iyong pechay? Pumunta ang ating bida sa dalawa dahil inutusan daw siya ni Logan Lee na ipakita sa dalawang babae ang kanyang Pikachu Thunderbolts. Nang nakita ng dalawa ito, sila ay nagulat at hindi mapalagay ang mukha. Nang naipakita niya nga ang kanyang sinasabi, sa loob niya sobrang nahihiya na siya dahil kung makita ito ng kanyang ina, sigurado magagalit siya. Pagdating ng gabi, umuwi na ang ating bida sa kanyang tahanan habang siya ay nakabihis. Na tinanong niya sa kanyang ina kung handa na ba ang kanyang paborito na ramen, ngunit ayaw niya na lagyan ito ng itlog. Kaya napatingin na lang ang kanyang ina sa ating bida. Tinanong ng ating bida ang kanyang ina na gusto niyang lumipat ng ibang eskwelahan. Sabi ng ina ng ating bida, lumipat ng eskwelahan. Ngunit nagdahilan ng ating bida na hindi sapat ang kanyang grado sa school kaya mababa ang kanyang nakukuha na marka sa eskwelahan. Ngunit sabi ng ina ng ating bida, sobrang hirap ang aking trabaho, hindi ako makakuha ng sapat na pangbayad sa ating bahay kaya humihingi ako ng tawad. Ngunit kung aalis ka talaga sa inyong eskwelahan, paano na ang iyong mga kaibigan? At sabi ng ating bida, kaibigan. Kaya kung mag-aral kahit wala sila. At nagalit nga ang ating bida at nagulat ang ina niya, kaya napasabi ito ng anong problema aking anak. Hindi nga mapigilan ng ating bida ng kanyang galit kaya pumirma ito na susuntok, kaya nataman nito ang gilid ng pader ng bahay nila. Kaya sobrang gulat ang ina ng bida. Kaya napahinga na lang ito sa kanyang higaan habang umiiyak ay nagsasabi sa sarili niya na inapatawad, palagi akong nabubuli kaya ayaw ko na pumasok sa eskwelahan na yun. Habang ang ina ng ating bida ay nakaupo sa gilid. Pagkaumagahan, pumunta na ang ating bida sa kanyang eskwelahan kaya sabi niya sa kanyang sarili, ayaw ko nang pumasok, mauulit na naman. Habang tinitignan niya ang kanyang kamay na may gasgas dahil sa pagsuntok sa pader ng bahay nila. Habang naglalakad, may nakakita sa ating bida na dalawang babae. At napatingin ito sa kanya at sabi niya sa dalawa, ganito ang kamay ng malakas na tao. Kaya napaisip ang bida na siguro mas malakas pa siya sa kanyang inaasahan, ngunit nang pumasok sa kanyang isip si Logan Lee, sabi ng ating bida, hindi ko matatalo ang taong iyon. Nang hindi na maalayan, tinatawag na pala siya ni Logan Lee, ang tawag sa kanya ay baboy, kaya tumakbo ito at lumapit sa dalawa na si Logan Lee at si Jace. Nang makalapit na ito, nagbigay agad siya ng galang sa dalawa. Sabi pa ni Jace, tignan mo ang iyong sarili, at sabi naman ni Logan Lee sa ating bida na mukhang pamayat ka na.
Habang nakaakbay ito sa kanya at sabi ni Logan Lee na PE ang una nating klase kaya ihanda muna ang iyong sarili sa akin mamaya habang nakasipsip ito ng sigarilyo niya. Sa staff room, makikita natin ang ina ng ating bida na kinakausap ito ng guro ng bida natin. Sabi ng guro, Mrs. Park, ang iyong anak ay hindi maganda ang kanyang mga nakukuha na marka. Nang marinig ng ina ng ating bida, para itong nabuhusan ng malamig na tubig sa sobrang bigla. Nang sa labas ng eskwelahan, makikita natin na sinusubukan ni Logan Lee na patamaan ang ating bida ng bola, buti na lang nakayuko ang ating bida kaya hindi siya nataman. Sabi pa ng ating bida sa kanyang sarili na kung tumama ito sa akin sigurado mamamatay ako. Ngunit sabi ni Logan Lee sa ating bida na magpatama ito. Nang lumapit ang isang player ng soccer, sabi nito na kamukha ng kabayo, ako ang susubok. At sabi ng mga babae, sabi ng isa hindi ito maaari. Ngunit yung isa naman subukan mong patamaan sa mukha. Yung isa naman pinapatigil nito yung mukhang kabayo. Nang pumorma na nga ito at patama na sa ating bida ang bola kaya yumuko ito kaagad, ngunit hindi niya alam na sumunod pala ang bola sa kanya kaya dumiretso ito sa mukha ng ating bida at hindi na siya nakaiwas. Sapol nga ang bida natin sa mukha. Kaya nabasag nga ang eyeglass ng bida natin at nagtawanan ang mga nakakita habang si Logan Lee ay nakatingin lang sa bida natin. Kaya inakbayan nga ito ni Logan Lee at nagagalit dahil natalo daw ang kanyang pera at yung iba naman nagsisigawan. Hanggang sinampal nga ni Logan Lee ang ating bida ng left and right, up and down at nagulat ang mga nakakita nito. Habang tumatakbo naman ang ina ng ating bida upang i-rescue ito sa taong nanakit sa anak niya. At gulat din ang ating bida pati na din si Logan Lee. Sabi pa ng mga marites, yan pala yung mama ng ating bida. Galit na galit nga ito at pinagsasample nga niya si Logan Lee. Yung mga marites na naman ay kinukonan pa nila ito ng video para gawing viral. Habang kwinokwelyuhan ng ina ng ating bida si Logan Lee, sumigaw naman ito. At humingi ng tawad kay Logan Lee na parang mali pa ang ina ng ating bida dito, walang hiya talaga. At pinaalis pa ang ina. Nang gumabi na umuwi na din ang ating bida para kumain, ngunit nahihiya siya baka galit pa ang ina nito sa kanya. Nang nakita na nga ng ina ng ating bida ang kanyang anak. Sabi nito, lumipat ka na ng ibang eskwelahan. Huwag ka na mag-alala sa sarili ko kaya kung alagaan ang katawan ko. At ako na din bahala sa lahat ng gastusan sa iyong bagong lilipatan. Umiyak nga ang ating bida at nagpasalamat sa kanyang ina. Nang umaga, sumakay na ng bus ang ating bida. Habang kumakain, sabi niya sa sarili niya, magkakaroon ako ng maraming kaibigan sa oras na ito. Nang makarating na nga ang bida natin sa kanyang bagong titirahan. Nakakita agad ito ng dilag na kapitbahay kaya sabi sa sarili ng ating bida, walang kahit sino man ang nakakilala sa akin. At gumala agad ito pumunta sa pagupitan ng buhok upang magpapugi sa kanyang bagong kapitbahay. Sabi pa ng barbero, hali ka na ng gupitan. Nakita at tinanong kung anong gustong gupit ng ating bida, ngunit wala siyang alam na gupit kaya ang iginupit sa kanya ay toe black. Kaya nagtinginan ang mga babae sa kanya nang magupitan na siya. Habang napangiti ang mga nakakita sa kanya sa bago niyang gupit. Habang ngumingiti paglingon niya sa kanyang likod, nakakita siya ng magandang babae kaya ngitian niya itong, ngunit masama ang ngiti niya. Nang hindi niya alam, mayroon pala itong boyfriend na ang pangalan ng lalaki ay Zach Lee. At sabi ng lalaki kung binabastos ba siya ng ating bida, ngunit nagsabi ito na hindi kaya umalis na lang ang mga itong, ngunit nang ngumiti ulit ang ating bida. Kaya hindi natiis ng lalaki at lumapit ito nang bigla nitong sinuntok ang ating bida kaya nabigla din siya. At bignagbog nga siya nito habang pinagvi-video sila ng mga marites upang gawin viral sa social media. Nang umuwi na ang ating bida sa kanyang bagong bahay, umiiyak ito habang nakatingin sa kanyang cellphone. Umiyak nga ito nang umiyak nang bigla na lang siyang nakatulog. At siya ay nagising upang umihi, ngunit nagtataka ang ating bida dahil bumaba ang mga kisamin nito at parang tingin niya sa sarili niya ay tumangkad siya. At napatingin siya sa salamin, sabi pa niya mukhang napaka-perpekto ng katawan na ito. Nang pabalik na siya sa kanyang higaan, nagulat siya nang nakita niya ang katawan niya na mataba na nakahiga. Kaya abangan sa susunod mga kalukizam at gagawan ko agad ito ng katuloy. Huwag po nating kalimutan na pindutin ang ating subscribe button.